Agad namang tumahimik ang kabilang linya. Sorry boss, natuwa lang kasi ako dun sa katalinuhan ni Miko. Naku, panigurado kapag siya na ang pumalit sa CEO of Valdalion Corporation. Tiyak na sira ang lahat ng computer ng mga kalaban niya sa negosyo kapag pinasukan niya ng virus ang utak nun. James, ititigil mo ba yung bunganga mo o hindi? Namumula sa galit na sigaw ni Mike. Agad namang tumahimik ang kabilang linya. Nang mapagtantong tumahimik na si James, nagpatuloy siya sa pagbibigay ng instructions dito. Inuulit ko, mawawala ako ng ilang araw. Sakaling hindi ako makabalik sa loob ng isang buwan, otomatiko na si Miko ang bagong CEO ng Corp. Nakausap ko ng abogado ko tungkol dyan. Siya ang panganay kong anak na lalaki, kaya ang siyang dapat magmana ng kumpanya. At gusto kong subaybayan mo siya lagi sa lahat ng mga desisyon niya sa kumpanya hanggang sa umabot siya sa 18 taong gulang. Boss, bakit sa tono niyo parang namamaalam na kayo? Ilang araw lang naman kayong mawawala, di ba? Nag-aalalang tanong ni James. Sundin mo na lang lahat ng bilin ko sa'yo, James. Wala nang maraming tanong. Agad niyang pinatay ang tawag. At sunod na tinawagan si Mike ng Delta. Mike, kumusta mga anak ko? Agad niyang tanong nang sagutin nito ang telepono. Safe pa naman po sila sa ngayon, boss. Nasa loob sila ng mansyon. Tipid nitong sagot sa kanya. Bakit? Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Mike. Pumunta kasi si Ma'am Sandra dito kanina. Nagwawala siya dahil ayaw namin siyang papasukin sa loob ng mansyon. Gusto kasi niyang dalhin ang mga anak mo. Mabuti na lang at wala dito ang dalawang matanda. Kung nagkataon, wala kaming magagawa, kundi ang tuluyan siyang papasukin dahil ang akala ng dalawang matanda ay siya si Ma'am Cassie. Pero boss, sa tingin ko ngayon, nagsumbong na si Ma'am Sandra kay Chairman Albert at hindi namin may papangako sa'yo na kaya namin silang pigilan kung gusto niyang dalhin ang anak mo. Kayang-kaya niyang gamitin ng dalawang matanda para makuha ang lahat ng gusto niya. At tiyak na ipapadala ng dalawang matanda ang mga bata sa kanya sakaling ihiling niya na iuwi ang mga ito. Sa palagay ko, may ideya na si Ma'am Sandra na may alam ka sa mga pagpapanggap niya. Shit, nasaan si Sandra? Umalis na siya, boss. Pero babalik daw siya at sisiguraduhin daw niya na madadala niya ang mga anak niya. Iyang babaeng yan, kahit kailan talaga, sakit sa ulo. Sige, ako nang bahala sa dalawang matanda. Siya nga pala, mawawala muna ako ng ilang araw. May importanteng bagay lang akong aasikasuhin. Mahalagang bagay? Kailangan sigurong isama mo ng ibang ilit sa lakad mo, boss. Nag-aalalang wika ni Mark. Hindi na kailangan, Mark. Mas kailangan kayo ng asawa ko. Anong ibig mong sabihin, boss? I'm going to delegate full control of Delta Elite Task Force to my wife. Follow all her commands from now on. At ikaw, Mark, ang magiging kanang kamay niya. Teka, boss, hindi kita maintindihan. Gaano ba kadelikado ang pupuntahan mo? Basta, sundin mo na lang instructions ko, Mark. Mula ngayon, ang asawa ko na ang hawak sa inyo. Susubukan ko makabalik ka agad. Ipangako mong po protektahan niyo ang pamilya ko habang wala ako. Do I make it clear? Pinalakas ni Mike ang voice command niya para tumigil na si Mark sa pagtatanong. Yes, sir. Agad namang sagot ni Mark. Ngunit halata ang parang iiyak na tono sa kanyang boses. Sinabayan pa niya ito ng pagsalute kahit hindi nakikita ang kapten nila. Agad nang pinatay ni Mike ang tawag at sunod na tinawagan si Doc Amy. Doc Amy, kailangan ko ng tulong mo. Nasaan ka ngayon? Sir Mike, nandito po ako sa kliniko sa loob ng Cassie Hospital sa main branch. Napansin mo ba dyan si Chairman Albert? Si Chairman? Oo. Kanina nakasalubong ko siya. Kasama ang akala niyang apo niya. May meeting daw kasi sila ng mga board of directors. Naunahan ako. Usal ni Mike nang marinig ang sinabi ni Doc Amy. Po? Nagtatakang tanong ni Amy nang marinig ang mura ni Mike. Doc Amy, makinig ka. Mayroon akong sinend na voice record sa email ni Lolo Albert. Kailangan gumawa ka ng paraan na makausap siya upang tignan niya kaagad ang email ko sa kanya. Plano ko sanang tawagan siya. Nag-aalala lang ako na baka kasama niya ngayon ang peking apo niya at marinig pa ang pag-uusap namin. Sige sir. Gagawa po ako ng paraan na makausap si Chairman Albert pagkatapos ng meeting niya. Tandaan mo, Doc Amy, kailangan walang makakaalam. Ayoko rin na may mangyaring masama sa dalawang matanda. Ayoko nang dagdagan pa ang problema ng asawa ko. Kausapin mo si Lolo Albert bago pa man sila makauwi ng mansyon. Sige po sir, makakaasa po kayo. Nahulog si Mike sa malalim na pag-iisip matapos ang pag-uusap nila ni Doc Amy.
Nahilamos niya ang mukha dahil sabay-sabay nagsidatingan ng kanyang problema. Nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga bago lumabas sa kanyang library. Ilang sandali pa, dala na niya ang food tray ng mga pagkain na personal niyang niluto kanina. Pumasok siya sa loob ng kanyang silid kung saan nakahiga si Cassie. Nakita niyang tulog pa rin ito. Dahan-dahan muna niyang inilagay ang mga pagkain sa bedside table bago umupo sa gilid ni Cassie. Kinuha niya ang kamay nito na may nakakabit na swero at dinala sa kanyang labi upang dampian ang masuyong halik. Naawa siyang tinignan ng kanyang asawa na pilit nilalabanan ng sakit para lang mahanap si Alex Montenegro. I love you, babe. Gagawin ko ang lahat para sa'yo at sa mga anak natin. Sana patuloy kang lumaban para sa kanila dahil hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Kaya sana huwag kang sumuko. Magpagaling ka, babe. Naghihintay na sa'yo ang mga anak natin. Matapos sabihin niyon, ilang minuto pa siyang nanatiling nakaupo sa tabi nito bago tumayo at masuyong hinalikan ng kanyang asawa sa noo. Hindi na lang niya ito ginising para makapagpahinga ng matagal. Naglagay na lang siya ng sticky note sa bedside table nito upang hindi na ito magtaka sakaling malaman na wala siya pagising niya. Boss, nakahanda na po ang lahat ng mga tauhan natin sa ibaba. Pagbibigay alam ni Troy habang nakadungaw sa pintuan ng silid. Sige, susunod ako. Agad na sagot ni Mike habang nanatiling nakatitig sa natutulog na asawa. Babe, aalis na ako. Kailangan ko nang tapusin ang problema nating ito kay Alex Montenegro. Ingatan mo palagi ang sarili mo. Mamimiss kita, kayo ng mga anak natin. Saglit siyang nagpahid ng luha at hinalikan muna si Cassie sa labi bago tumalikod. Mabigat ang kanyang mga paa sa paghakbang na tinungo ang pintuan. Babe, sandali. Agad na lumingon si Mike nang marinig ang boses ni Cassie na tumatawag sa kanya. Nakita niyang puno ng nagbabadyang luha ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Waring sinasabi na ayaw nitong umalis siya. Hindi alam ni Mike na kanina pagising si Cassie at narinig niya ang lahat ng sinabi nito. Hindi na siya nakatiis na hindi kausapin ng asawa, kaya bumangon siya sa kama at tinawag ito. Bakit, babe? Nakangiting tanong niya, pilit tinitibayan ng loob upang hindi mahalata ang kanyang pag-iyak. I love you, babe. Naluluha na bigkas ni Cassie, dahilan upang takbuhin ni Mike ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Niyakap siya nito ng sobrang higpit, habang patuloy sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Babe, kailangan pa bang umalis ka? Saan ka pupunta? Humihikbi na tanong ni Cassie. Hinarap ni Mike ang asawa, ngunit nanatili pa rin nakayakap ang mga kamay niya sa baywang nito. Babe, dahil kailangan. Ayokong maunahan pa tayo ni Alex Montenegro. Idadamay niya pati mga anak natin. Hindi lang ang pagiging Eagle Queen mo ang gusto niyang burahin. Pati pagiging Demon King ko, gusto niya ring maangkin. At kapag nangyari yun, kawawa ang mga anak natin, babe. Kaya kailangan ko itong gawin. Magaling na ako, babe. Isama mo ko. Sabay nating harapin si Alex Montenegro. Umiiyak na pangungumbinsi ni Cassie sa asawa. No. Makinig ka, babe. Kailangan ka ng mga anak natin. Alam na ni Sandra na buhay ka at may ideya na rin siya na alam ko ang pagpapanggap niya bilang ikaw. Protektahan mo ang mga anak natin. Andyan si Mark. Alam na niya ang dapat gawin. Lahat ng command mo susundin nila habang wala ako. Ipinaalam ko na kay Lolo Albert ang totoong nangyari. Hindi ko alam kung nagtagumpay si Doc Ame na sabihin sa kanyang lahat. Kailangan mong magpagaling, babe. Ipunin mo ang lakas mo para harapin si Sandra. Huwag kang matakot na baka malaman ni Alex dahil alam na niya. Yumakap na mahigpit si Cassie sa asawa habang patuloy pa rin ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Mag-ingat ka, babe. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Hihintayin namin ang pagbabalik mo. Pangako mong babalik ka. Tumango-tango si Mike habang hinahayaan ang kanyang luha sa pagpatak sa balikat ng asawa. Pangako, babe. Babalik ako. Ngunit ipangako mo rin na patuloy kang lalaban para sa mga anak natin. Ituloy mo ang heart transplant. Sige, itutuloy ko ang surgery kapag nakabalik ka na. Sa ngayon, kailangan ko munang harapin si Sandra. Tatawagin ko ang kilala kong sikat na surgeon para maibalik sa dati ang mukha mo. Nang sa ganun, mabilis kang paniwalaan ng mga anak natin na ikaw ang tunay nilang ina.
Kailangan nating magmadali, babe. Nagsimula na mga kalaban natin. Kumala si Mike mula sa pagkakayakap kay Cassie. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito na nakatakip sa pisngi niya. Basta, mag-iingat ka ha. Sa tuwing manghihina ka, isipin mo lagi ang mukha kong to. Kahit ang dami nang nangyari sa akin, ilang beses man akong pagtagaan nilang patayin, patuloy pa rin akong bumabalik sa inyo ng mga anak natin. Kaya dapat ganun ka rin. Kahit anong mangyari, bumalik ka. Naiyak ulit niyang wika kay Mike at muling niyakap ito. Napapangiti si Mike dahil sa ginawa ng asawa. Ngayon pa lang namimiss na niya ang paglalambing nito. Parang pinipiga ang puso niya na iwan ng asawa at anak niya sa ganitong sitwasyon. Ngunit ito lang ang tanging paraan para maligtas niya ang kanyang pamilya. Sa huling sandali, tinawid niya ang pagitan ng labi nila ni Cassie. Agad namang gumanti si Cassie sa mga halik nito. Sa pagkakataong ito, wala silang ibang iniisip, kundi ang iparamdam na kailangan nila ang bawat isa. Till death do us part. Kamatayan lang ang tanging makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. I love you so much, babe. Kailangan ko nang umalis. Baka magbago pa ang isip ko at ayoko nang umalis sa tabi mo. Ginawaran siyang muli ng masuyong halik ni Mike sa labi bago mabilis ang mga hakbang na lumabas ng pintuan. Patuloy sa pagbagsak ang mga luha ni Cassie habang nakatingin sa pintuan. Wala na si Mike, pero nananatili pa rin siyang nakatingin sa kawalan. Lumaban ka, babe, para sa mga anak natin. Biglang pumasok sa isipan niya ang sinabi ni Mike. Agad niyang pinatatag ang sarili. Tinanggal niya ang swerong nakakabit sa kamay niya. Doktor din siya kaya alam niya ang dapat gawin. Kailangan niyang ipunin ang kanyang lakas para sa mga anak niya. Lumabas siya ng silid at mabilis na tumakbo sa terrace. Nakita niya ang ilang unit ng sasakyan, lula ng daming tauhan na isinama ni Mike. Akmang papasok na si Mike sa loob ng kanyang sasakyan nang mapansin niya sa itaas si Cassie, nakatunghay sa kanilang pag-alis. Kinawayan niya ito at hinagisan ng halik na agad namang sinalo ni Cassie at dinala sa kanyang labi. Tuluyan na namang bumagsak ang kanyang mga luha habang nakatingin sa papalayong sasakyan ng asawa. Ilang sandali pa ay bumalik siya sa silid ni Mike at kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan si Mark. Hello, sunduin mo ako dito sa mansyon ng Demon King. Babe, I'm leaving first. I don't know when I'll be able to return. Always take care of our children. I love you. Napapaluha si Cassie pagkatapos niyang basahin ang laman ng sticky notes na iniwan ni Mike sa bedside table niya. Promise me, my love, babalik ka. Usal niya sa sarili. Kakatapos lang niyang kumain nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Madam A, nandito na po ako sa ibaba. Narinig niyang wika ni Mark pagkatapos sagutin ng tawag. Sige Mark, pababa na ako. Agad na siyang naghanda ng sarili at mabilis sa mga hakbang na bumaba ng hagdan. Pagangat niya ng muka, saglit pa siyang natigilan nang biglang lumuhod si Mark at nakayuko ang ulo habang hinihintay ang paglapit niya. Tumayo ka Mark, bakit ka nakaluhod? Utos niya nang malapit na siya sa harapan nito. Agad namang tumayo si Mark at nagsalute kay Cassie. Mahahalata ang namumuong luha sa sulok ng kanyang mga mata. As our captain's wife, I'll do my best whatever it takes to serve you, Madam A. Magalang at snappy na pagbigkas ni Mike habang taas noong nakatayo at nakasulot sa kanya. Thank you, Mark. Seryosong sagot ni Cassie at gumanti din ng salute sa kanya. Let's go. Dagdag na wika niya at sabay silang lumabas ng King Mansion at tuluyang nilisan ng kagubatan na yon. Anong pinaplano mong gawin ngayon, madam? Biglang tanong ni Mark habang bumabiyahe sila pa uwi. Sinundo niya si Cassie pagkatapos ng 2 araw na pahinga nito sa klinik ni Dr. Catherine, isang cosmetic surgeon na tinawagan ni Mike upang mag-perform ng surgery na may ibalik sa dati ang kanyang muka. Nagulat pa nga si Mark nang makitang mas lalo pa siyang gumanda kaysa dati niyang anyo. Nakasuot siya ngayon ng buckle-belted white leg jumpsuit upang matakpan ang sugat sa kanyang paa. Sisimulan ko na ang paniningil, Mark. Babawiin ko ang akin. Madiin niyang sagot kay Mark habang matalim ang tingin sa labas ng pintana ng sasakyan. Nasa mansyon po ng Fuentabella si Sandra ngayon. Kausap si Chairman Albert at Madam Selena. Kaya po ako nagmamadali. Dahil alam kong hindi kayang pigilan ng mga tauhan ko si Sandra upang dalhin ang mga anak mo kung si Chairman Albert mismo mag-uutos sa kanila. Binalingan ni Cassie si Mark na may pagtataka.
Hindi pa ba alam ni Lolo ang tungkol sa akin? Tumawag si Boss Mike sa akin kanina at pinaalam niyang hindi nagtugumpay si Doc Amy na sabihin kay Chairman ang tungkol sa voice record na pinadala niya sa matanda dahil laging nakabuntot si Sandra. Kaya minadali niyang ipasundo kita. Nangingit-ngit ang kalooban ni Cassie dahil sa narinig. Hindi niya hahayaang magtugumpay si Sandra na dalhin ang mga anak niya. Magkakamatayan muna sila bago mangyari yon. Nakahanda na ba ang mga tauhan mo sa pwedeng mangyari mamaya, Mark? Alam na nila ang kanilang gagawin mamaya, Madam A. Tumangulang si Cassie. Kamusta na mga bata? Dagdag niyang tanong. Nasa pangangalaga po sila ngayon ni Little Boss, Madam A. Nang malaman niyang dumating si Sandra, isinama niya lahat ng mga kapatid niya, pati ang kanilang yaya sa playhouse sa likod ng mansion. Sa takot na baka pagbuhatan sila ng kamay ng kinikilala nilang ina kapag nakita sila. Bumagsak ang luha ni Cassie dahil sa kanyang mga narinig. Ang bata pa ni Miko para madamay sa problema namin ng kanyang ama. Parang hinihiwa ang kanyang puso nang muling maalala ang pagputol sa isang daliri nito nang maliit pa siya. At ngayon, muli na naman niyang pinasa ng malaking responsibilidad para protektahan ang mga kapatid niya mula sa pang-aapi ni Sandra. Nakuyom ni Cassie ang kanyang kamao sa sobrang galit. Samantalang sa mansyon ng mga Fentabalia, maririnig ang samot-saring iyak ng mga quadruplets. Sinabayan pa ng malakas na iyak ni Missy habang persahang hinihila ng kanyang peking ina hanggang sa umabot sila sa harapan ng gate ng mansyon. Mommy, ayoko po. Dito lang po ako kina Lolo at Lola, please. Umiiyak na wika ni Missy habang pilit kinakalas ang kamay mula sa higpit na pagkakahawak ng kanyang ina. Karga ni Miko ang lalaking kapatid na Simon habang hinahabol din ng kanyang peking ina upang pigilan na masaktan ng kanyang kambal. Wala ang yaya ni Mon dahil inutusan niya ito kanina na magtimpla ng gatas sa loob ng mansyon para sa quadruplets. Sina Mika, Mela at Mac naman ay karga din ng kanilang mga bagong yaya habang nakasunod din sa likod si Miko. Ayaw mo talagang sumama ha? Pinapahirapan mo pa talaga ako. Sige, tignan natin kung hindi ka sasama sa gagawin kong to. Sabay kuha niya ng walis tingting mula sa kamay ng dumaang hardinero. Mommy, wag. Sasama na po kami sa inyo. Huwag niyo lang po saktan si Missy. Humarang agad si Miko nang makitang akmang hahampasin na ng peking ina si Missy ng walis. Tumabi ka dyan. Tuturuan ko ng leksyon ng batang to. Sabay tulak niya sa katawan ni Miko, kaya siya na out of balance at natumba. Mabuti na lang at nakatukod ang isang kamay niya, kaya walang nangyari sa karga-karga niyang kapatid. Gayunpaman, naging dahilan pa rin ito para lalong bumulaho ng iyak si Mon sa sobrang takot at pagkabigla. Puno ng puot ang mga mata ni Miko habang nakatingin sa kanyang pekeng ina. Kasi, anong ginagawa mo sa mga anak mo? Sigaw ng kanilang lolo Albert habang paika-ikang bitbit ang sungkod na lumapit sa akalang si Cassie. Diyos ko naman, apo! Bakit mo kailangan saktan ang mga anak mo? Ano bang nangyayari? Puno ng pag-aalala na wika ni Lola Selena at tinulungan si Miko na makatayo. Huwag na kayong makialam dito, Lola, Lolo. Anak ko po sila, kaya alam ko kung anong ginagawa ko. Nagpipigil sa galit na sagot ni Sandra. Ano? Cassie, hindi pwedeng hindi kami makialam. Apo na rin namin sila. Cassie, hindi tamang sinasaktan mo sila. Sa ginagawa mo, lalo mo silang tinuturuan na magrebelde sa'yo. Kausapin mo lang sila ng maayos. Hindi na madadala sa maayos na usapan tong mga apo nyo. Lalo na tong maarting batang to. Palibhasa spoiled sa kanyang ama, kaya hindi na niya ako sinusunod at ayaw pang sumama sa akin pauwi. Yan lang ba ang problema? Kung ayaw niyang sumama sa'yo, kami na lang maghahatid sa kanila pauwi. Baka gusto pa niyang makasama ang lola niya. Lo, hindi pwede. Nakapag-usap na tayo tungkol dito, di ba? Sa ayaw at sa gusto nila, sasama sila sa akin pauwi. Pagkasabi, binalingan niya ang tatlong yaya na nakatayo sa gilid ni Miko. Hoy, kayo! Hali kayo rito. Nagkatinginan ng mga yaya at sabay binalingan si Miko. Nagtatanong ang kanilang mga mata, waring nagpapahiwatig kung susundin ang peking Cassie o hindi. Umiling si Miko, tanda ng hindi pagsang-ayon na lumapit sila. Nasaksihan naman ito ng kanilang peking ina, kaya nagalit ito ng nagalit. Miko, pati ikaw? Gusto mo na ring suwayin ako ngayon? Sigaw ni Sandra habang dahan-dahang lumalapit kay Miko. Oo. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang mga kapatid ko. Ibinilin sila sa akin ni Daddy. Lokong bata ka.
Sumasagot ka na! Akmang sasampalin ni Sandra si Miko, ngunit agad siyang natigilan nang bigla niyang marinig ang huminto na sasakyan sa labas ng gate. Nang makitang si Mark ang bumaba ng sasakyan, nangingit-ngit ang kanyang kalooban. Isa pang lalaking to na humaharang din sa mga plano niya.